Gusto mo bang malaman kung magkano nagastos ko mula nung nag-apply ako sa mga agency dyan sa Pilipinas hanggang sa makarating ako dito sa Taiwan? At kung oo ang sagot mo dyan mga idol, watch this video until the end. Ako nga pala si Ram, and you're watching Ram's Diary. Yeah! So yun mga idol disclaimer lang, based lang po ito sa naging proseso sa akin. So hindi ko na po ito isasali yung nagastos ko sa mga requirements. Kasi yung ibang mga requirements naman kasi is free lang, and also matagal ko nang kinuha kaya nakalimutan ko na kung magkano nagastos ko. So dito sa process ko is ang topic lang naman is mula nung nag-apply ako sa mga agency hanggang sa makarating dito sa Taiwan. So ibig sabihin hindi ko po isasali dito yung mga nagastos ko sa requirements. And also mga idol, based lang po ito sa naging experience ko. So possibly, hindi rin ito yung magiging gastos nyo if ever na mag-apply kayo dito sa Taiwan, kasi pwede naman kasi depende yan sa company, and also depende rin yan sa agency. Kasi sa mapupuntahan yung company, pwedeng walang placement fee, kasi sa amin meron eh. So sa inyo po, kung walang placement fee, di mas maganda kasi wala kang gagamitin, kasi wala kayong pagkagastusan about placement fee, since ang placement fee is naglalaro sa 60 to 70,000. Kaya malaking bagay rin po yun sa mga nagtitipid. So ulitin ko po, ito sa amin, yung company na napuntahan ko is may placement fee. So ayun, gumawa po ako ng ng listahan, kasi actually nagawa ko na siya ng video before, pero kung sa sobrang, hindi naman sa sobrang tagal, last 2023 ko pa kasi nagawa yung vlog na yun, baka tinatamad na kayong hanapin, kaya nire-recap ko na lang po. And also, dun kasi ako nag-base dun sa ginawa kong video before. So mayroon kasi akong mga hindi na masasali dito na gastos ko, pero yung pinaka-total, yun po yung pinaka-accurate. So umpisahan na po natin. So nung January 4 po kasi is nag-apply ako sa mga agency. So ang nagastos ko lang naman nun is yung pamasahe, pagkain, at saka mga pagsiserox ko ng mga documents. So hindi po kasi lahat kailangan ng Xerox copy lahat ng mga requirements natin, kasi may mga agency kasi talaga na ang hinihingis yung 5 lang, like for example Xerox copy ng UMID, ng voter certificate, ng passport, ng birth certificate, at saka yung yellow card or vaccination, parang mga ganon. So hindi sila pare-parehas. Meron din naman kasi agency na lahat ng mga documents kailangan po naka-Xerox na. So hindi po sila pare-parehas. So ang nilagay ko lang po dito nung January 4, nag-apply ako, ang nagastos ko is 300. So estimate lang po ito. Nung January 6, nag-apply din po ako sa mga ibang agency pa. So ang nagamit ko is, or nagastos ko is 300 pa rin, pamasahe, pagkain, tsaka Xerox. Nung January 9 naman, nag-apply din ulit ako. Then ang nagastos ko same pa rin, 300. Pamasahe, pagkain, tsaka Xerox ng mga documents or mga requirements. So ngayon, nag-apply na kasi ako sa City Employment ng January 4. So nag-re-apply po ako ulit kasi nakatagpo ako ng agent. So nag-apply ulit ako, pumunta ulit ako doon, tapos nag-Xerox ng mga documents. So ang nagastos ko na po dito is 250 kasi re-apply lang naman po, hindi naman siya nagtagal ng isang araw or half day lang po yun. So hindi na ako kumain. So ayun, nung January 18 nag-re-apply ulit ako sa City Employment, since nawala yung documents ko or nung mga requirements or tsaka by data nung nag-re-apply ako ng January 11. So ang nagastos ko naman ulit doon is 250 pa rin, pamasahe tsaka Xerox ng mga documents. Then nung February 1 is interview ko. So ang nagastos ko lang naman is 300 sa pamasahe at saka sa pagkain. Pangalawa, nung February 9, kasi na-select na nga ako na nakapasa ako sa interview. Nung February 9 is nag-HEPA and audio testing kami, since nire-required yun ng company ko. So possible sa mga company nyo is hindi naman i-required yung HEPA testing and audio testing. O yung audio testing kasi yung sa hearing, parang hearing test na rin. So ang nagastos ko naman nun is 1,400 sa HEPA testing and 100 pesos sa audio testing and 300 sa pamasahe at pagkain. Nung February 13 naman is result ng HEPA and audio testing. So kinuha ko siya dun sa clinic kung saan kami nag-test, and ang gastos ko lang nun is 250 pamasahe at pagkain. So hindi naman yun nagtagal ng buong araw. Nung February 14, Valentine's Day, medical. So ang nagastos ko naman sa medical is 7,810. Tapos 300 sa pamasahe at pagkain. Nung February 17 naman, since ang pinili kong mode of payment sa placement fee is half cash and half
lending. So, noong February 17, pumunta kami ng lending. In-endorse kami ng agency sa lending company. So, ang nagastos ko po doon is 300 sa pamasahe and pagkain. Tsaka pag-xerox na rin ng mga documents. Kasi kailangan din nila ng ano. Alam ko, kumuha ko na ito ng cedula tsaka barangay clearance kasi isa yun sa mga requirements para makapag-apply ka ng lending. So, noong February 20, kinuha ko yung nagbayad ako sa City Employment or sa agency ng partial na placement fee kasi sinabay na din doon yung contract signing namin. So, ang ginastos ko doon is 20,000 for partial placement fee and 300 sa pagkain pumasahe and 900 sa visa picture. Mahal, no? Kapag ano ka talaga tatagain ka kapag aplikante ka sa abroad, tatagain ka ng mga visa. Pero yun, may in-endorse lang sa amin sa agency na magpipicture for visa para sa visa picture. Mahal. Ang February 23 is teko namin. So pumunta kami ng Makati, ang nagastos ko lang is pamasahe and pagkain. So visa appearance lang yun tsaka fingerprint or biometric. Noong March 20 naman is bumalik kami sa lending para kunin yung balance namin na uutangin sa lending. Kasi nga yung pumunta ako noong February 20 sa lending is partial lang yung kinuha namin. So nitong March 20 kinuha na namin yung balance. So ang nagastos ko lang doon is 300 pamasahe tsaka pagkain. Tapos nung March 21 is pre-dep namin and medical ulit. Nag-medical kami ulit. So nagbayad na ako noon ng buo sa placement fee. So, nagbayad na ako ng 400, sorry. Bobo ang puta. 45,000 pesos. Then, sa medical naman is 2,100. And, pamasahe pagkain, 300. Tapos, nagbayad kami ng clearance, 600. Then, additional ticket, 3,000. Then, meron din kami antigen, 1,300 kasi nga, kasagsagan pa ng COVID dun. Hindi naman kasagsagan pa, wala na. Tapos, may binayaran din kaming 300 para sa pag-ibig contribution, which is nag-reflect naman sa pag-ibig ko. And PDOS certificate, 100. Pero pagkakalam ko yung PDOS is libre lang to. Pinabayaran pa sa amin. Tapos, kumuha rin kami ng personal antigen kasi pagdating namin sa Taiwan is na-monitor pa rin kami for 1 week. So, bumili kami. So, 550 din yung nagastos namin doon. Tapos, noong March 28, kasi is quarantine namin, nasa bahay lang kami, pero hininga kami ng picture na kunyari 1 week kami naka-quarantine. So, nakagastos din ako doon ng 85 pesos para sa documents. Then, nung March 29 is flight day na namin. So, ang nagastos ko naman is 250 pamasahe from bahay to Malate, Manila. Tapos, 500 kasi kami sa Gayos Inn. Para siyang, hindi siya hotel, para siyang in lang talaga siya na pang couple. Pero 4 kami na sa kwarto. Hati-hati na lang kami kasi 2,000 per kwarto. So 500 kami per head. Tapos 45, bumili kami ng stretch film para i-cover doon sa maleta namin. Kasi nga, para takot kami din nakawan tsaka malaglagan ng bala. Tapos 400 pamasahe sa bus. Pinick up kami from Gayos to airport. And 100 pala sa pagkain. So ang total kong nagastos mula nung nag-apply ako is